Gandang araw po. Ako po si RP ng Jim D po. So, tapusin niyo po tong video na to kasi maganda tong episode natin. Meron tayong mga bagong design ng mga gym equipment ngayon, kagaya itong leg abduction, adduction machine. Tapos may mga kinostomize tayo na mga Roman chair at saka seated leg curl, leg extension. So, tapusin nyo itong video na to para makita nyo paano natin i-demonstrate yung leg abductor. So, bagong design natin na to. So, ito pong proof of completion natin na to is para kila Sir Menler, tsaka kay Ma'am Sina ng Mati sa Davao. So, alayo. Tsaka, by the way, shoutout kina Ma'am Sina at saka kay Sir Menler na sinadya yung lugar natin kahit na medyo malayo sa kanila. So, ang kagandahan kasi nito, pagka pumunta kayo, isipin nyo, sila Sir Menler, dumayo pa dito. Para at least makita nila yung quality ng mga equipment na in-order nila. Malaking bagay kasi yun. Kaya kung medyo malapit lang kayo, tapos nagka-canvas kayo, maganda na makapunta kayo dito sa amin. Kasi aside from do sa proof of completion kasi, na mga videos namin na nakikita nyo nagawa na, ang hindi nyo kasi nakikita dito is yung mga hindi pa tapos na gamit. Kung saan siya, katulad to, pag may kulay na to, hindi mo malalaman kung ano yung mabakal na ginamit namin dito. Pag kinatok mo to, mukhang makapal. Kasi meron ng powder coat. Pero hindi mo alam, ang itsura nito, yung wala pang kulay, kagaya nito. Kaya ini-entice namin na pumunta yung mga kliyente, katulad nito, on process na superacto, pagka wala pang kulay, makikita mo yung quality. Yung tunog ng bakal, yung welding. Di ba? Kasi, pag nakakulayan na kasi yan, hindi mo na makikita. Katulad nito, ito walang silbi naman tong welding na to eh. Kasi kurba lang siya, aesthetic lang siya. So, pwede yan na nakaspat lang. Pero sa Jim D po, ang tawag niya sa atin ng mga kalaban natin is overkill. Kasi, ultimo yung mga lagayan ng upholstery, kagaya nito, pare. Part ng lat pull down to, na super rack. Ito, upholstery lang to. Dito lang tinutornilyo. Hindi siya bumubuhat ng bigat. Pero kung makikita mo, dito full weld siya. So, overkill talaga kasi hindi mo kailangan eh. Pero, ang amin kasi, parang pag nakita ng kliyente to ng ganito at nakaspat lang, para ka nagtitipid. Eh ano ba naman yung konting ihahaba ng welding rod, hindi naman na para ikayaman pa namin. So, kagaya niya, ito hindi pa nag-grinder eh. So, hindi mo makita itong mga duktungan na yan, pagka may kulay na. So, yun yung kagandahan na makapunta kayo dito sa Jim Depot para at least mapansin nyo yung before and after ng gamit. Kaya makikita mo kung ano yung difference. Kasi, pagka sa videos lang kayo tumingin, sa pictures lang kayo tumingin, parang hindi mo ma-appreciate yung quality ng gamit namin. Kagaya na ito, kung di ako nagkakamali, parang kay Sir Edwin to. So, ito, Smith machine. So, kita nyo rito, ito sa Smith machine, naka-welding tayo dito. Siyempre, dyan sa labas. To. Pero ang hindi nakikita ng karamihan, hanggang likod, naka-welding yan, nakatagos yan. Pag nakulayan kasi yan, makinis na, hindi mo na mapapansin. So, yun yung difference ng gawang Jim Depot na overkill. Mas mabuti na tayo talagang overkill kaysa madisgrasya pa yung mga kliyente natin. So, papasalamat ako kila Sir Menler tsaka kay Ma'am Sina na talagang nag-effort para pumunta po sa fabrication natin. So, kita nyo naman, all over the Philippines po yung yung mga deliveries natin. So, kita mo tong Mati sa Davao, part siya ng Mindanao. So, wala tayong problema diyan sa mga logistics. Pero itong kila Sir Menler tsaka kila Ma'am Sina, maganda rito kasi meron silang sariling truck na manggagaling dito sa Luzon. Doon na ikakarga tong mga gamit na to, papauwi ng Tapos, kagandahan kasi nito,
Although pag pinuroof of completion natin, ang very, very bulky siya, pero lahat po ito is nadi-disassemble. So, ang gagawin namin nito next is, pagkatapos ng video natin, bukas kasi pipick upin na to, babalutin natin ng maayos. So, ginagawa natin yan dahil para maproteksyonan ang mga gamit sa pwedeng mangyari sa biyahe. So, ganoon tayo kaano. So, ang maganda rito kasi, kila Ma'am Sina at kila Ma'am Menler, kagaya ko, na nagsimula talaga ako sa gym business is, dati na kasi ako nagwo-workout. So, ako, iniisip ko, bakit hindi na magtayo na lang ako sarili kong gym. Isang maliit na gym. Dati sa akin yan magtatayo ako ng sariling maliit na gym, kikita ako, at the same time, hindi na ako nagbabayad ng gym. So, the same din yung yung idea nila. Pero maganda kasi doon, ako kasi, nung nag-start ako sa gym business, hindi ko talaga inisip na kaya ko palang palakihin ng ganito. Diba? So, nakita niyo yung Gym Republic na lumaki. Yung 30 square meter na pinagsimulan kong garahe, ngayon, yung pinakamalaking kong gym, which is Gym Republic, 1,200 square meters na. So, ang laki-laki. So, sino mag-aakala na yung simpleng gym business ko, napapalaki natin ng ganun? So, ganun din yung kagandaan nung kila Sir Menler. Kasi, maganda nga nito ngayon. Kumbaga, nung nagsimula ako, very, very simple. Simple lang yung mga designs natin. Ngayon, very, very comfortable, very, very competitive na yung mga gamit natin. Etong leg abduction, yung seated, lahat yan, ginaya na natin sa imported. As a matter of fact, kailangan kong mamuhunan. So, nag-reverse engineering tayo. Instead of gagawa tayo na sariling design, bumili ako ng imported na gym equipment. Para na sa ganon, mapag-aralan natin kung paano gumagana at maging competitive tayo. Yun ang importante. Kasi kailangan natin mag-update, mag-upgrade ng mga designs ko. So, hindi lang yung mga gym owners ang dapat mag-update o mag-upgrade ng mga gamit nila, pati ako. So, kita mo, magkano ginastos natin doon sa 60,000 po yun. 60,000 yung imported. Samantalang, ang benta natin ito, abangan nyo sa post. Kasi hindi ko masabi sa videos kasi pag minsan, napapanood ng mga kliyente natin, matagal na yung video, tapos akala nila yung pa rin. So, tingnan nyo sa description kung magkano ang presyo nito. So, kagaya na sabi ko, kailangan pang mamuhunan. At kung yun ay nasa 60,000 ang costing ko, ito nasa 30,000 pataas lang. Below 40,000 ang presyo natin. Ang laking diferensya. At ang quality, kasi may mga fault akong nakita doon sa imported na design na yon. Nung kami ang gumawa, kahit pa paano na-improve natin yung flow na yon. So anyway, babalik tayo kila Sir Menler, yun ang kagandahan doon. So dati na silang mga gym buff. Dati na sila nag-gym, tapos katulad din si Sir Menler, ang workout niya kasi is may time frame. So hindi siya pwede yung aabutin ng 2 oras sa gym. So gusto niya dire-diretso yung workout niya. So, paano niya magagawa yon? Nagtayo sila ng sarili ng gym business. Pero kagandahan kasi noon, mamaya isa-isahin natin, makikita nyo very, very, very competitive. Ang ganda sa paningin to. At Sir Menler, Ma'am Sina, I'm hoping na pag to dumating na ng mati at maayos nyo, ma-video natin. Kasi parang hindi mo masyadong ma-appreciate pagka ganito yung pagkakaayos natin kasi sama-sama. Pero ito, pagka nailatag na doon, panalo to. So anyway, ang proof of completion natin ngayon is basically package C ito. Pero may mga customization tayong ginawa. So ito yung mga ilan sa mga hindi kasama sa customization sa package C. So hammer shoulder press. Ang kagandahan nito, okay, shout out kay Attorney Nelson Portasio. So Attorney Nelson, lagi nanonood yan sa akin sa videos natin. So, umorder si Sir Nelson, si Attorney Nelson ng hammer incline bench press. Na i-demonstrate natin yon. Dito sa kabila, pares sa kabila. Tapos, umorder din siya sa atin ng hammer shoulder flies. So, Attorney Nelson, ito po yun. Ganito yung on-order nyo. Kagandahan kasi nitong
isolateral na shoulder machine, una, pag ginamit mo to, hiwalay yung kaliwa at kanan mong braso. Ang kagandahan kasi nun, kung mapapansin mo kasi, wala namang masama sa barbell. Pero, tayo kasi, meron tayong mahinang braso. Sa akin, yung kaliwa ko, yung mahina ko. So, ang mangyayari kasi niya, kung nag-shoulder press ka sa barbell, ang nangyayari dyan, pag hindi kaya nung mahina na yung kaliwa mo, kinocompensate ng kanan. So, makikita mo, nabubuhat, tabingi na. So, mas lumalaki yung kanan nating braso kumpara sa kaliwa na iiwan. Tapos, hindi na rin safe yon pagka hindi napantay yung buhat mo. So, ito, kasi pag hindi napantay, pumupunta doon sa kabila yung ibang bigat. Unlike to, dito, dahil isolateral siya, napipilitan sumabay yung kaliwa mong kamay, yung mahina, sa malakas mong kamay. So, mangyayari nito, sabay na nagde-develop yung kaliwa at kanang braso mo. Plus, again, kay Atty. Nelson, ang concern natin dito kasi palibasa home gym, yung safety. So, ito very, very safe to. Whether personal gym na gagawin ni Atty. Nelson at safe sa commercial, lalo sa commercial. Kasi ang disadvantage sa home gym, ikaw lang mag-isa. Pag nadisgrasya ka sa bahay, walang makakakita sa'yo. So, dito papasok yung safety. So, ito, ang maganda rito kasi, unlike yung barbell na pag ginamit mo, magtitira ka ng lakas para maisampa mo sa rack. Doon marami na didisgrasya, yung pagsampay ng barbell sa rack. Unlike to, pag hindi mo na kaya at meron tayong tinatawag na program na up to failure, yung up to failure yung hindi mo na kaya. As a matter of fact, may mga bodybuilders na ang ginagawa, yung up to failure nila, yung last na rep nila, hindi na proper. Yung parang tumatabingi na yung katawan. So, pagka barbell ang gamit mo, kailangan mo talaga doon ng spotter. Kasi hindi mo na maibabalik hindi mo na maibabalik talaga sa rack. Kung susundin mo up to failure, kasi failure na eh. Pero ito, up to failure ka kasi pag hindi mo na kaya, ang last movement mo, bababa mo lang. So, hindi mo na kailangan magtira pa ng lakas, pabalik. So, ito, kung ikaw lang mag-isa at hindi mo na kaya, bababa mo lang. Plus, walang barbell sa gitna. Unlike yung sa shoulder, pagka may barbell at hindi mo na kayang ibalik sa rack, sapul ka sa mukha, sapul ka sa dibdib, pag hindi mo na kaya. Unlike to, pag hindi mo na kaya, bitawan mo lang. Nakita niyo yun, tumalbog. Sinadya natin yon kasi para ma-demonstrate din sa inyo na sa lahat ng fabricator, parang kami lang ata nag-incorporate ng spring sa mga machines namin. Kasi importante yan. Bakal sa bakal yan. Baka mabali naman to. So, nilagyan natin ng shock absorber yun. So, yun yung kagandahan. So, shout out kay Atty. Nelson Portasio ng Quezon City na dating taga Cavite City. So, aside from hammer shoulder, meron din sila Sir Menler, Ma'am Sina ng Spider T-bar. So, ito yung mga wala sa package C. So, gagaya na sabi ko, meron din silang incline hammer bench press. Ang maganda nito, sa commercial gym na setup, kay beginner ka, kay advanced ka, na bodybuilder, makikinabang ka dito. Bakit? Kasi, pag beginner ka, siyempre ang hina mo, di ba? So, kailangan mo spotted, kailangan mo namang magtitrain sa'yo. So, pagka ito ang gamit mo, so kahit anong level mo, kay beginner ka, kay very, very safe. Kasi, kung magaan lang ang kaya mo, tapos hindi mo na kaya, ibabaksak mo lang. Hindi ka na kailangan na maghanap pa ng spotter mo. So, kagaya nung dinemonstrate natin kay Atty. Nelson, ang hammer incline kasi is isolateral. Tapos, pag hindi mo na kaya sa bench press, baba mo lang. Walang madadagan sa'yo dito sa dibdib mo. Diba? Walang dadagan sa'yo. Yun yung kagandahan nun. So, kay commercial gym, siyempre sa commercial gym, ilang beses ka na nakakita ng mga nalulunod na yun eh. Yung mga nadadagan na, as a matter of fact, may mga nadidisgrasya. Pero ito, very, very safe. So again, meron din siyang flat naman na version. Flat na hammer bench press. So yung flat hammer bench press, isolateral din to. So aside from sa flat, pwede ka rin mag-shrug dito. Pwede ka rin mag-row. So ito yung kagandahan ng machine na to.
So aside from that, nawala rin sa package si system. Kaya sabi sa inyo, ano to eh, parang very, very competitive tong kinostomize natin na package. So mamaya, papakita natin paano gumagana tong seated leg curl, leg extension machine. May twister tayo. Tapos, so, kasama yung plate rack, bihira kasi natin may feature yung Olympic plates. So, yung Olympic plates natin is rubberized. So, sinasuggest talaga namin na rubberized na Olympic plates is yung color black. Maganda rin naman yung colored, yung may mga blue, may red. Pero pag minsan nagiging madumihin. Pero itong kagandahan ng itim, malinis kasi siya tignan. Tapos pag rubberized kasi siya, ang common na reklamo or pinoproblema ng mga gym owners, pag standard yung plato mo, bakal kasi yon. Walang rubberized na standard. Ang problema doon, eventually kinakalawang, nadudumihan. So from time to time, pinipinturahan mo pa. So may maintenance. So Olympic, rubberized is wala. Malinis to. So pang matagalan na siya. Pero ang I suggest, pag meron kayo mga ganito, maganda may mga rubber matting din kayo. Kasi kung may rubber matting kayo, napoprotektahan, hindi siya basta-basta napupunit. Kasi cover lang to. So hindi siya pure rubber. Iba pa yung pure rubber. So aside from sa plates, so may kasama tong 800 pounds na plato. Tapos sa dumbbells, bihira rin natin ma-feature. So rubber hex yung gamit natin na dumbbell. Rubberized siya. Chromed yung hawakan. So 5,240 yung kakasya, yung nandun sa package na yon. So meron tayong dumbbells na kasama kasi most of the videos na ginagawa natin, hindi natin na-feature yung dumbbells, yung plates. Pero lahat po ito, may plates, may bars, may dumbbells na gagamitin na lang lahat talaga pag package. So don't forget. So yung mga packages, may plates, bars, at dumbbells na. So may utilities tool din, sila Sir Mendler, ab bench. Itong utilities tool is wala sa package, which is good, dinagdag nila, ab bench. Tapos, kita mo ngayon yung design ng ano natin, di ba? Yung design ng leg raise, dips leg raise natin. Very, very competitive sa imported na kagandahan na niyan. So, ito ngayon. So, may adjustable utility bench. Ito ngayon na maganda. Ito is kinostomize natin. Okay, marami na tayong customization na ginawa sa Super Rack at saka sa Smith machine, RP Smith machine. So ito, sana Sir Mendler, Ma'am Sina, ma-feature natin to pagka naandun na sa gym nyo. So anyway, ang standard na Super Rack natin is squat rack ang unahan. Ang left side, kalahati ng crossover. At ang kanan is lat pull down. Yun yung standard. Pero ang ginawa natin dito, unang customization na ginawa natin dito, adjustable yung pulley. So na-adjust yung pulley mula taas hanggang baba. Which is common na customize na ginagawa natin to. Good to kasi mas maraming angulo yung pwede mong gawin exercise, cable exercise. So, sa mga hindi pa nakakapanood ng mga videos natin, yung RP Smith kasi at RP Super Rack, sariling design natin yan, pag pinagdikit natin yan, nagpo-form siya ng crossover. So ito, magkadikit lang siya, ilalayo pa talaga to kasi maliit na lang yung space natin, pero magkalayo siya in such a way na magiging standard na crossover yung length niya. So unang ginawang customize, adjustable pulley. Pangalawa, ito mukhang marami itong magkaka-interest. Kasi, ang RP Super Rack kasi, at RP Smith machine, dinesign ko siya in such a way na, although malaki siya, pwede siyang gamitin ng 6 na tao sabay-sabay. 6, itong dalawa na to. Or 3 tao sabay-sabay sa isang equipment. Kaya, ang gusto ko sana, pwede kang mag-lat pull down dito. Tapos doon sa Smith machine, sabay kayong mag-rowing. Okay. Pero ito, ang ginawa natin, sinuggest nila Sir Mendler na gawin nating lat pull down with row. So ito, pwede ka mag-lat pull down ngayon dito. Pwede ka rin mag-row dito. So with rowing bar, pwede kang mag-row. Ito may rowing stopper tayo.
foot peg, rowing foot peg. So, pwedeng mag-row. Yun ang kagandahan dito. Tapos, at the same time, pwede ka rin mag-lat pull down dito. So, 2-in-1 yung kabila natin. And, dito sa RP Smith machine, ginawan din natin ng sariling customization na yung counterpart ng crossover is adjustable din. Yung pulley. Para adjustable sila kaliwa kanan. So, ito yung kinostomize natin. But then again, ito. Dahil tinanggal natin yung rowing dito sa Smith machine, kinabit natin doon, ginawa natin na ibang machine. As per request nila Ma'am Sina, shout out Ma'am Sina, at kay Sir Menler, ginawa natin na arm machine to. Bicep and tricep machine. Usually kasi, ang napapanood nyo kasi is bicep machine lang. No? So ito, arm curl machine siya. Ang maganda nito, ang nagustuhan ko dito sa design na to is, unlike yung ibang mga machine na pang bicep, kasi meron yung machine na pang bicep na alanganin yung design, yung range of motion. Ito, yung range of motion na to, kay mahaba, kay maikli ang kamay mo, yung machine ang mag-a-adjust sa'yo. Hindi ikaw ang mag-a-adjust sa machine. So, kung mahaba yung braso mo, dito, walang problema, range of motion. Kung maikli, andito, range of motion. So, yung machine ang mag-a-adjust sa'yo. Pangalawa, sa preacher curl, ang downside sa preacher curl kasi, okay, let's say ito yung preacher curl machine, bar mo, hindi ka plato. Pagka nilagay mo yan dyan, ang movement mo dito sa baba, from the beginning, from the start, mabigat. Pero habang tumataas yan, nawawala yung bigat. Pagdating dito sa resting position, wala na halos tama to sa bicep. Kasi ang gravity, pababa na. Wala nang papunta dito. Hindi katulad dito, habang nagko-contract to, kita mo, nai-stira yung bicep machine mo. Pero habang tumataas to, nagre-relax. So, yung iba, mga professional bodybuilder, naglalagay ng band, ng armband, para ang armband naman, ang band kasi, habang nasa starting position mo, maluwag. So, habang nag-iistira, hinihila niya. So, hindi nawawala yung tension. Mula baba, nagiging equal yung tension. So, bumibigat habang kaya naglumalaban. Pero ito kagandahan ngayon ng design ko. Kasi yung design ko, mula sa starting position, kita mo, galit na kagad, pero hanggang sa resting position, galit pa. Bakit? Kasi, yung angulo ngayon, nung cable machine, hinihila kang pa harap. So, kung ano yung tension mo rito, let's say ito, dalawang selectorized plates to, which is 20 pounds, yung 20 pounds mo rito, hanggang sa taas, 20 pounds pa rin kasi hinihila ka. Ang gravity kasi, hindi ngayon pababa. Kung pababa kasi, pagdating dito, resting na to. Ito, parang wala siyang resting position. So, 20 pounds, 20 pounds, 20 pounds, 20 pounds. Unlike yung free weights, 20 pounds, habang gumagaan yun, wala na halos bigat to dito eh. Pero ito hindi. Mas mabigat pa rin siya habang tumataas para kang may band. So, ang maganda kasi doon, na ma-maximize mo yung effort mo. Kumbaga, doon sa regular na free weights, parang 50% lang ang tama, dito 100%. Kumbaga, yung movement mo, isang galaw mo, 100% ng 100%. Kasi, mula umpisa, hanggang resting, hanggang katapusan, may tension. Unlike yung free weights, nawawala. So, sulit dito, yung galaw mo na isa sa free weights, ang galaw mo na dalawa sa free weights, isang galaw lang doon sa, pero ito yung hindi natin na-feature din doon sa machine na to. Kasi ito, aside from having yung preacher curl machine na ano ko, pwede itong pang bicep din. So dito sa posisyon na to, tricep, pang tricep naman siya. Pero ito, pwede yung gamitin mo yung regular na tricep rope or
yung tricep cable bar, yung straight bar. So, ito hindi natin na-feature. So, combo na naman to. So, yung kabila, lat pull down with row. Ito, bicep with tricep cable machine. So, kita mo, kagandahan, yung Smith machine, RP Smith machine natin, combo na to eh. 3-in-1 na to eh. 3-in-1 na. Tapos, yung mga cable equipment pa na nilagay natin dito, 2-in-1 pa. So, yung isang side, 2-in-1, 2-in-1. So, kahit na-imagine nyo yun na combo machine na nga sila, tapos, kada isang side, combo machine pa rin uli. So, sulit na sulit yung pera mo dito. Sobrang sulit. Kasi, una, hindi lahat ng gym is binayaan ng magandang space. So, to, kahit maliit yung space mo, maganda dito, marami ka nang nagagawa. So, ito, imagine, tricep machine, saan ka walang ganito. Walang ganito, design dito sa Pinas. So ito, nagagawa lang natin yan through the help ng mga clients natin kasi pag minsan nagkakaroon tayo ng idea sa customization based doon sa gusto nila mangyari. Or, ako mismo, nag-design kami ng team namin, ito, pwede ito gamitin natin sa gym natin. So anyway, napatagal tayo doon. Gandang-ganda kasi ako doon sa customization na pinagawa nila, sir. So aside from that, SuperRack Smith machine, 6 na tao ha, 6 na tao na sabay-sabay na pwedeng gamitin, over 50 exercises. Wow! Tapos sila Sir Menler nagpadagdag ng brace. So ito, ilalayo mo lang, lagay mo tong brace, although not required. Pero magandang tignan. Ma'am, Sina, Sir Menler, pagka naikabit nyo to, bigyan nyo kami ng copy. Ito, basic sa package C, incline, flat, bench press. Wala silang decline. Tapos, instead of leg press lang, hack squat with leg press machine ang ginawa nila. So, eto na naman tayo. So, combo machines na naman. So, ang ganda nito nung design talaga nila. By the way, sila Ma'am Sina at saka sila Sir Menler, matagal talaga na nag-uusap na kami. So, nagmaterialize to after ilang months. Which is good. Kaya huwag kayo mahihiya magtanong sa akin. May mga clients, ako nalimutan ko si Sir Bench Pikot. Sir Bench, from Korea. Sisimulan na natin yung yung gawa nila. So, si Sir Bench, parang Aldrin ata pangalan niya. Anyway, si Sir Bench is, nahihiya siya kasi tanong siya ng tanong. Sir, sorry tanong ako ng tanong. Papalit-palit tayo ng mga listahan. Walang problema doon. Kung napapanood nyo yung videos namin, libre ang tanong, only ang tanong. Kaya magtatayo ka na, kaya hindi ka pa magtatayo, walang problema. Yung ang malupit nagtanong ka na nga sa akin, sa iba ka pa bumili, ini-entertain pa kita. Ang malupit no, nagtanong ka na sa akin, hindi ka sa akin umorder ka sa iba, nagka-problema ka doon sa sa fabricator, sa akin ka lumapit. Pero tinulungan pa rin natin. Wala tayong masamang tinapay So, karapatan naman ng mga Pero sabi ko lang sa inyo, huwag kayong mahiya. Sir Bench, shout out. Huwag kayong mahiya na magtanong. Kasi, ang sinasabi ko, pang matagalan mong makakasama itong mga equipment na to. At hindi birong kapital ang ilalabas mo rito. Hindi birong kapital. So, mas maganda yan na pag dumating sa'yo, perfect na talaga. Wala ka nang babaguhin. So, shout out ulit kay Sir Bench. So, meron din reverse flies with pec deck. Kung di ako nagkakamali, si Attorney Nelson, meron din tayo yung order nito So, reverse flies with pec deck. Ang maganda kasi dito sa design natin, is kagaya na ito, yung position na ito, pang rear delts to. Pang back, tsaka likod na shoulder. So, ito po yung exercise na yun. Shout out din kay Sir Jeff Harvey ng Silang. Kasi, nagpa-customize naman siya dito ng reverse flies with pec deck. Tsaka suki ko na yan. Naging kaibigan ko na yan. My friend, Sir Jeffrey Harvey. So, ito. Reverse flies. Attorney Nelson, ito rin yun. So, maganda rito, isolateral din to, Attorney Nelson. So, pwedeng hiwalay, yung kaliwa at sa kanan mo. So, hiwalay na nagde-develop. Tapos, sa totoo lang, kagaya nito, bihirang machine, bihirang exercise yung dito sa rear delts. Kasi, kalimitan tong front, tsaka to dito, ang natatamaan
ng shoulder exercises natin. Kaya makikita mo yung iba, ang laki rito, pero malalim dito, walang umbok. So ito yun. Ito yung kagandahan nito. Na-isolate natin yung muscle na hindi gaanong natatamaan. Dito po ito, pang real delts. Okay, aside from being real delts, so ito, adjustable siya sa gusto mong angulo. Dito. Para dito. So ito, chest flies naman siya. Pec flies. So ito, ang kagandahan kasi nito ay palibasa isolateral ulit, hiwalay na nagde-develop yung kaliwang braso mo, kaliwang chest mo sa kanan chest mo. Yun, pantay siya. So yun yung kagandahan nito. Tapos, dahil machine siya, safe siya. So pag hindi mo na kaya, Atty. Nelson, bitaw lang. O, hindi ka madidisgrasya. Okay? So, shout out kay Atty. Nelson ulit. So ito, wala din. Pero ito, bihira natin to na feature eh. Itong Roman chair. So ito, simulan na natin sa Roman chair. Ito, ang original design kasi namin ng Roman chair is wala po itong wala nito. Ito yung original design namin. Kasi, kaya ganyan yung original design ko, kasi sa internet, makikita mo ganito yung nakalagay dito eh. Nandito sa taas. Okay yun, walang problema doon. Pero, pag naandito kasi, yung stopper mo, kaya mo siyang ito yung kagandahan nito, pang lower back siya, which is yung lower back exercise na machines at saka free weight exercises, bihira. So ito, it will help ma-isolate yung lower back mo. So, pwede kang weighted, meron kang hawak na plato, tapos ito yung silbi nito, kasi pag di mo na kaya, push mo yung sarili mo. So ito yung original design ko. Pero, as per kay Sir Menler, gusto niya may ganito. Ang problema kasi sa ganito, kaya niya gawin yung lower back. Pero, yung side bend, ang problema kasi, just imagine, nandito to eh. So, mahirap to. Tatama to pag nag-side bend ka. Pakita ko muna yung proper na side bend sa machine ko. So, maganda rito kasi, diretso yung katawan mo. So, if you're doing side bend, walang pinagkaiba yan doon sa may dala kang plato, side bend. Di ba? Side bend. Diretso. So, ganito rin doon rito. Although machine siya, ginagaya niya yung range of motion ng free weights. Okay. Pero yung design na meron sa sa internet, yung meron nito, hindi mo kayang gawin yung side bend. Punta ka sa YouTube, side bend, sa Roman chair, ang makikita mo, ayun, nakaganto. Wait, nakaganto, tapos nakatagilid ka, so nakatwist ka, pero ito, ang hirap ng posisyon ng hips mo. Injury abutin mo rito. Pag nag-side bend ka ng pagganto, ngayon nga lang na wala akong hawak eh. Lahat ng puwersa, nanda sa kanang puwet ko. So, dito ka may injury talaga, promise. Kaya hindi ko ginawang gano'n na side bend. Imagine, yung side bend mo na ganito, ito yung regular na galaw nung katawan mo. Pero ito, hindi. Ito yung pinapaliwanag ko noon eh. Tutupi ka, anak ko po. Disgrasya, abutin mo. Pero dahil sa Gym Depot, ini-explore natin yon. Kasi marami nagpapa-customize sa atin, pero hindi lahat ng customization ginagawa natin. So ito pwede. So, nagawa natin ang design to na meron ito. So kung gusto mo na mag lower back, ang kagandahan kasi nito, ginawa natin adjustable para ma-secure kasi yun ang silbi niyan eh, mapapakontra dito eh. Ma-secure yan para tipunan mo. So at least yan, nakapasok ka, okay? No hands. So maganda yung range of motion mo. So nasunod natin yung kliyente doon sa kanyang gusto mangyari. Ngayon, ito yan. Hindi ka makakapag-side bend dito eh, para pakita mo yung paa. Kasi tatama ka ngayon dito sa gap, kaya hindi ubra eh. Kaya ang gagawin talaga niyan,
Eto, panguhook mo yung paa mo dito. Saka ka sa side bend. Ang hirap. Promise. Ngayon pa lang na gagawin ko to, nandito ang stress. Sobra. Nasa madidisgrasya ka dito. Pero, okay, nag-compromise tayo. Kasi, meron akong posisyon nito. Pag ito nakasagad na, kahit hindi mo siya tanggalin, tatama pa rin yung paa ko doon nang hindi tatama dito sa sa stopper. So ito, I can still do the same range of motion ng meron nito. So Sir Menler, natuwa ako dito sa kinostomize natin na to. So nag-add lang sila ng konti, pero sulit ka dito kasi nasunod yung iniisip na yun, sabi ko eh. At least, yung matatanggap mo na machine is, ito yung gusto mo eh. Ito yung pinag-usapan natin na nasunod ka. Kasi may mga customization kasi talaga na hindi ko sinasuggest at ginagawa. Kasi ang after tayo is doon sa safety. Kasi hindi lang kasiraan ng gym nyo to eh. Kasiraan din ng fabrication namin. Kasi mangyayari niyan, alam mo naman palang hindi maganda, ba't tinuloy mo pa? So ito, talagang meeting of the minds. So nagkasundo kami pareho, nagawa natin ng paraan. So, Roman Chair, huwag nyo kalimutan, ilagay natin sa description kung magkano yung inabot nito na may customized at wala. So, dito tayo sa pinakaabangan na lahat. Leg abduction machine. Tutuwa ako rito kasi matagal na, marami na nagpapagawa sa atin ito na hindi ko na natututukan kasi nga, wala ako mapaggayahan. So, dalawa kasing exercise na magagawa mo dito. So, okay. So, ito, very isolated na naman to. Kagaya ng lower back na pinakita ko kanina, yung rear delts, mahirap i-target yan. Ito, ang tina-target nito, inner thigh, tsaka outer thigh. So, ang hirap ng exercises talaga, halos wala ata akong alam na free weights na pwede mong gawin to. So, ito, hindi lang pambabae ito panlalaki rin to. Kasi kalimitan din sa mga lalaki, dito mataba sa loob. So ito, para sa outer thigh yung gagawin natin. So, pili ka nung timbang na gusto mo. So ito yung exercise. Pero ang I suggest, pag ganito yung machine mo, ilagay mo lang to sa sa malapit sa salamin. Huwag mo ilagay sa gitna. Kasi, marami akong nakikitang mga videos about this na pinagtatawanan nila yung mga babae. Siyempre, yung mga babae, maikli short, talagang mabobosohan eh. Kaya ito, pwedeng dapat doon sa isang sulok na hindi siya nakikitaan. So, ganun ang ginawa ko. So, ito, sa outer thigh, itong exercise na to. Ngayon, combo siya, pang inner tsaka outer. So, may lever tayo rito. Okay. Pag kinontract naman natin na ganito, pang inner thigh to. So, ganito. So, mamili ka ng timbang mo at saka ng range of motion na gusto mo. Kasi pwede itong maliit, pwede itong, kagaya to, stretch na sa akin to. So, ito yun yung leg abduction machine. So, kung first time mo napapanood to, tingnan nyo po sa description kung magkano po. Ilagay na natin individually. Ilalagay ko individually magkano isa-isa inabot ng mga gamit na to. Para hindi nyo na po kailangan itanong, sisilipin nyo lang doon. So, napakaganda nung kinalabasan, nung brainstorming namin nila Ma'am Sina at ni Sir Menler talaga. Kasi, maski ako amazing. Namangha ako doon sa kinalabasan nung gamit na to. Very, very competitive. Mukha talaga siyang imported. Hindi sa pagbubuhat ng bangko. So, yun yung kagandahan nung gamit natin na to. So, I hope kung may time kayo, i-shoutout ko na rin. Meron kaming fabrication branch sa Talisay, Cebu. Since 2012. Kukunti nakakaalam eh. Since 2012. Kung taga Cebu province ka or nearby islands sa Cebu, baka mas maganda doon naman galing yung order nyo kasi lesser ang shipping cost coming from Cebu, di ba?
Shoutout kay Ma'am Beth Pilones. Siya yung susunod na didelivera natin ngayon sa Cebu. Yun ang kagandahan nun kay Ma'am Beth. Kay Ma'am Beth, meron na sila existing na gym, may mga kakompetensya sila na nagtayo, mga bagong machine. Pero unfortunately, yung mga bagong tayo na yun, galing pa sa Manila yung kanilang mga gamit kasi hindi nila alam na nandun kami. Magkano ginastos mo sa shipping cost from Manila to Cebu? Ang laki. So gagastos ka 30 to 40,000 doon. Sa amin, 2,535 lang. Dahil yung truck lang ang arkilahin mo, papunta, ang laking diferensya. Pangalawa, lahat ng reputable na gym equipment fabricator, meron pong warranty. Okay. Pero, paano mo i-serve yung warranty if nandoon ka sa Manila, nasa Cebu ka? Yun yung advantage ng merong kaming branch sa Cebu. So, kung may kailangan i-serve ng warranty na andun lang yung mga tao ko, o kung may karating bayan na island ka, nasa Negros, nasa Bohol, nasa Leyte, ang dali lang namin puntahan galing sa Cebu. So, yun yung kagandahan kung doon po kayo o-order sa Cebu branch namin. So, papasalamat talaga ako sa lahat ng mga nagtitiwala. So, doon sa mga gustong magtanong, kay OFW ka, kay hindi, kay Sir, shoutout ulit, sa kapatid natin na OFW, kay Sir Bench. Huwag kayo mahiya, Sir Bench. Tanong lang kayo. Mas mapapakinabangan nyo ako dyan. Before ng delivery, mas mapapakinabangan mo ako after ng delivery kasi mag-ooperate na kayo ng gym mo. Doon ako mas makakatulong. Kasi itong mga equipment na to, standard na to eh. Nandyan na yan. Pero ang hindi maituturo sa iyo ng mga ibang fabricators is yung paano magpatakbo ng sarili mong gym business. Ako po si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.